Ang langit sa itaas ng Maynila ay kulay abo sa hapon na yon, tila kasabay ng bigat na dinadala ni Luciana Rivera sa kanyang dibdib. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang dokumentarista sa isang kilalang network ng AE, ngunit nitong mga huling buwan, ang sigla ay tila unti-unting nawawala sa kanyang mga mata. Mula nang pumanaw ang kanyang ina 3 buwan na ang nakalipas, wala na siyang gana sa kahit anong proyekto. May bago tayong assignment para sa iyo, wika ng producer niyang si Ramon, habang sabay silang nakaupo sa isang maliit na opisina ng produksyon. Isang feature sa isang religious pilgrimage sa Europa. Sa isang bruta sa Bosnia, Krasna Dolina ang pangalan ng lugar. Bahagyang kumunot ang noo ni Luciana. Relihiyoso na naman? Akala ko ba social impact ang susunod? Luciana, sabat ni Ramon habang tumatagay ng kape, I know this isn't your thing. Pero ikaw ang pinakamagaling pagdating sa human stories. At baka kailangan mo rin to, minsan may mga kwento tayong hindi pinipili, pero sila ang pumipili sa team. Tahimik si Luciana. Alam niyang wala siyang lusot. Isa pa, totoo rin naman, kailangan niya ng pahinga, ng distansya, ng kahit anong makakaputol sa cycle ng lungkot na bumabalot sa kanya. Wala rin siyang pamilya na naiwan sa Maynila. Ang 3 buwan ng tahimik na pamumuhay ay tila naging multo ng pag-iisa. 3 araw pagkatapos ng tawag na yon, nasa eroplano na siya kasama ang kanyang maliit na crew, si Marco, ang tahimik ngunit metikulosong direktor ng kamera, si Jules, ang batang malikhain ngunit sobrang daldal na audio tech, at si Ella, isang lokal na guide at interpreter na kinuha nila sa Sarajevo. Ano bang meron sa gruta na yan? Tanong ni Jules habang sila'y nasa biyahe papunta sa maliit na bayan. Mga kwento ng aparisyon daw, sagot ni Ella habang nakatitig sa bintana ng van. May mga nagsasabing nakakita sila ng liwanag, boses mula sa langit, at milagro. Tuwing tag-init, libo-libo ang pumupunta roon para magdasal, magpadasal, at maghanap ng tanda. Tumawa si Jules, pilit na tinatago ang pagdududa. Baka may special effects lang yan. O kaya drone. Hindi mo kailangang maniwala, sagot ni Ella na may halong lambing. Pero minsan, kahit ang hindi naniniwala ay nasusubukan. Hindi kumibo si Luciana. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya maitapon ang kaba, hindi dahil sa gruta, kundi dahil sa sarili niyang katahimikan na unti-unting nababasag. Pagdating nila sa Krasna Dolina, bumungad agad ang malamig na simoy ng hangin at ang tila walang oras na katahimikan ng bayan. Matarik ang daan papunta sa gruta. May mga lumang tindahan ng rosaryo, mga kandila, at litrato ng mga nagpagaling di umano. Habang umaakyat sila, napansin ni Luciana ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng daan, may hawak na rosaryo, at nakangiti habang nakatitig sa kanya. Magandang hapon po, bati niya. Hindi sumagot ang babae. Tumingin lang sa kanya at tumango, saka ibinalik ang tingin sa langit. Kilalang taga rito ba siya? Tanong niya kay Ella. Napalingon si Ella. Wala akong nakitang matanda. Kinagabihan, sa maliit na bahay na tinutuluyan nila malapit sa simbahan, nagbriefing si Luciana sa team. Objective natin malinaw, dokumentaryo, hindi pelikula. Walang dramatics, walang religious agenda. Ang gusto ko, raw emotion, totoo. Hindi ito tungkol sa kung totoo o hindi ang milagro. Ito'y tungkol sa kung bakit naniniwala ang mga tao. Copy that, boss, sagot ni Marco habang inaayos ang mga lente ng kamera. Pero paano kung may makita tayong alam mo na something supernatural? Tanong ni Jules, halos bulong. Then we film it but we don't sell it. Matigas ang boses ni Luciana. We let the people decide what to believe. Kinabukasan, unang araw ng shoot. Maagang gumising ang lahat. Tahimik si Luciana habang inihahanda ang sarili. Sa labas, makulimlim na ang langit kahit umaga pa lamang. Wala masyadong tao sa gruta, perpekto para sa unang mga kuha. Ready na ang gear, sigaw ni Marco mula sa likod ng van. Audio, okay na. Check na lahat, sagot ni Jules habang bitbit ang boom mic. Ngayon lang to walang sabit, Habang inaayos ni Luciana ang script para sa unang take, biglang naputol ang kuryente sa mga kamera. Bakit namatay? Tanong niya, agad na lumapit. Hindi ko alam, sagot ni Marco, halatang nagulat. May baterya pa to, full charge lahat yan kanina. Sinubukan nilang i-reboot ang lahat ng system, palitan ang memory card, i-reset ang lens, pero walang nangyari. Hindi nila maipaliwanag. Naglapit si Ella, hawak ang kanyang rosaryo. Gusto niyo bang magdasal muna? Tahimik si Luciana.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nga, baka may kailangan munang gawin bago tayo magsimula, dagdag ni Jules, medyo seryoso na. Walang inik, yumuko ang lahat. Si Ella ang nanguna sa panalangin. Walang sinuman ang nagsalita pagkatapos, pero pagkaraang magdasal, biglang umilaw muli ang kamera. Nagkatinginan sila. Baka nagloko lang, sabi ni Marco, pilit tinatawanan. Pero walang tumawa. Lahat ay nakaramdam ng parehong bagay, may kakaiba sa lugar na yon. Isang presensyang hindi mo maipaliwanag, pero hindi mo rin basta-basta mababaliwala. Sa sulok ng kanyang isipan, alam ni Luciana, nagsisimula na ang isang bagay na hindi niya kontrolado. Ang umagang iyon ay hindi tulad ng iba. Habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga bundok ng Kras na Dolina, ang buong paligid ay nababalutan ng makapal na hamog. Tahimik ang lahat, tila ang buong bayan ay nasa isang uri ng panalangin na walang tunog. Parang hindi normal ang lamig, no, bulong ni Jules habang suot ang makapal na jacket. Sabi nila summer daw ngayon dito. Malapit sa bundok, sagot ni Ella. Pero minsan, sinasabi rin ng mga lokal na kapag malamig at tahimik ng ganyan sa umaga, may mga kaluluwang nagdaraan. Napatingin si Luciana sa kanya, bahagyang natawa. Ang hilig ng lugar na to sa mga alamat. Ngunit sa loob-loob niya, may kung anong hindi niya maipaliwanag. Mula nang dumating sila, parang laging may mata na nakatingin sa kanya. Hindi masama, pero hindi rin komportable. Para bang hindi siya welcome. Ang daan patungo sa gruta ay makipot at mabato. Sa gilid nito, may mga lumang estatwa ng mga santo, lahat tila tumitingin sa mga dumaraan. Walang mga tour guide, walang signboard. Tanging mga paa ng mga deboto ang gumuguhit ng landas. Pagdating sa mismong bungad ng gruta, napahinto si Luciana. Hindi dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa biglang bigat ng hangin. Parang ang bawat hakbang niya ay kailangang igapang. Samantalang sina Ella at Marco ay tuloy-tuloy lang sa pagpasok. Are you okay? Tanong ni Ella sa kanya, nang mapansing na iwan siya sa likod. Yee. Just catching a breath, pagsisinungaling niya. Pero ang totoo, ramdam niya ang matinding panlalamig sa batok at dibdib. At ang pakiramdam na parabang tinatanggihan siya ng lugar. Sa loob ng gruta, maraming tao. May ilan na nakaluhod, umiiyak. May mga nakapikit, tahimik na nagdadasal. May isang batang babae na may hawak na kandila at bulaklak, nakatingala sa isang rebulto ng Birheng Maria na tila itinatago ng mga anino at liwanag. Gusto mo bang magtanong ng mga kwento? Tanong ni Marco, bitbit ang kanyang kamera. Tumango si Luciana. CJ, piliin natin yung mga mukhang hindi scripted. Una nilang nilapitan ay isang matandang lalaki na may bitbit na saklay. Patawad po, pwede ho ba kaming magtanong? Bati ni Luciana. Kung tungkol sa milagro, marami akong maikukwento, sagot nito, matay puno ng buhay. 4 na taon akong hindi makalakad. Dito lang ako gumaling. Sumunod ay isang babae mula sa Poland, umiiyak habang hawak ang litrato ng isang batang lalaki. Anak ko. Na-aksidente. Walang pag-asa, sabi ng doktor. Pero bumangon siya. Nang hindi namin inaasahan. Habang kinukunan ng footage ang mga testimonya, tahimik lang si Luciana. Wala siyang tanong. Wala rin siyang opinyon. Tila may dinding sa pagitan niya at ng lahat ng iyon. Nakikinig siya, pero hindi siya naroroon ng buo. Luciana, okay ka lang? Tanong ni Jules habang iniayos ang boom mic. Yeah. I'm fine. Just processing. Nang sinimulan na nilang kunan ang brawl ng gruta, biglang nagloko ang kamera ni Marco. Wait, what the? Napamura siya sa ilalim ng hininga. Walang feed. Black screen. Tingnan mo yung battery. Full bar. Teka lang, format issue, maybe. Pinilit nilang palitan ang battery pack. Walang nangyari. Nagpalit ng lens card settings. Lahat, 0. Ang kamera na gumana ng maayos sa buong biyahe ay biglang ayaw gumana at doon pa mismo sa gitna ng gruta. Parang may humaharang, sabi ni Jules, medyo kinakabahan na. Baka kailangan lang ng rebuot, ani Luciana, pilit kontrolado ang boses. Hindi na to normal, Lu, bulong ni Marco. Kanina okay lahat. Ngayon, lahat sabay-sabay nagloloko. Isang babae na nakaupo sa malapit, may hawak na maliit na krusipiho, ang biglang lumapit. Excuse me, wika niya sa malumanay na Ingles, baka po kailangan niyong magdasal muna.
Bago kayo magsimulang mag-record. Nagkatinginan ang grupo. Walang gustong tumanggi. Tumango si Ella at siya ang unang lumuhod. Sumunod si Marco at Jules. Si Luciana, saglit na nagdalawang isip pero sumunod din, mabigat ang loob. Tahimik ang panalangin. Walang lumalagpas sa bulong. Isa-isang humawak sa rebulto. Nang tumayo na sila, walang nagsalita. Binalikan ni Marco ang kamera. In-on, gumana. Teka, what? Gumana siya, bulalas ni Jules. Luciana tumingin lang sa lens na tila walang nangyari. Wala siyang sinabi. Sa loob niya, hindi niya alam kung mas natatakot siya o mas nabuguluhan. Ayaw niyang bigyang kahulugan ang nangyari, pero ang mga mata niya ay hindi na ganoon katigas. Sa daang pababa ng gruta, tahimik silang lahat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may nadama silang hindi nila maipaliwanan. At sa gitna ng katahimikan, muling nasilayan ni Luciana ang matandang babaeng may rosaryo, nakaupo sa parehong lugar, nakatingin sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti ito at tumango. Paglingon niya para ipakita kay Ella, wala na ang babae. Test sound 1, 2, 3 okay na, clear ang levels, sabi ni Jules habang iniayos ang boom mix sa ibabaw ng upuan. Marco, ikaw na lang ang kulang. Nasa ilalim sila ng isang tolda malapit sa gruta. Sa paligid, mga deboto ang dumadaan, nagdarasal, may mga bitbit na litrato, kandila, rosaryo. Si Luciana ay nakaupo sa tabi ng monitor, tahimik, hawak ang notebook, ngunit hindi sumusulat. Luciana, ready ka na bang mag-roll? Tanong ni Marco. Let's start, sagot niya, malamig ang tinig. Unang kinausap ng grupo ang isang lalaking nasa mga 50 taong gulang, si Andrei, galing Croatia. Payat, may maamong mukha at bakas ng pagod sa katawan. Nung una akong pumunta rito, sabi ni Andrei habang nakaharap sa kamera, may bitbit akong galit. Iniwan ako ng asawa ko, hindi ko na nakita ang anak ko sa loob ng 8 taon. Hindi ako naniniwala sa milagro. Pero nung araw na yon habang nagdadasal ako sa gruta, hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Para bang binuhos lahat ng sakit. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ni Ella mula sa likod ng kamera. Pagbalik ko sa bahay, may sulat na naghihintay. Galing sa anak ko. Gusto niya raw akong makita. Tahimik ang lahat. Maging si Jules ay hindi na nagbibiro. Sinundan ito ng isang matandang madre mula sa Italia, si Sor Rosa. Ang boses niya ay tila laging may dalang hangin. May taning na ako noon, cancer sa atay, ani Sor Rosa habang hawak ang maliit na kwintas ng krus. Ang mga doktor wala na raw magagawa. Dumaan lang ako rito dahil sinabi ng kapatid ko na magandang magdasal dito para sa kapayapaan ng loob. Pero nung pag-uwi ko wala na ang bukol. Hindi raw maipaliwanag. Sabi ng doktor baka daw misdiagnosis. Pero alam ko hindi. Alam ko kung sino ang gumawa. Sa bawat salaysay, ramdam ni Luciana ang unti-unting paggalaw ng isang bagay sa loob niya. Para bang bawat kwento ay hindi lang naririnig kundi bumabaon. At saka ito nagsimula. Nang nire-review na ni Marco ang footage mula kay Andrei, biglang may sumulpot na ilaw sa gilid ng screen, isang mabilis na flash, kulay pilak, at tila dumampi sa lente. Pagkatapos, nagbalik sa normal. Marco, nakita mo yun? Tanong ni Jules. Akala ko ako lang. Parang may liwanag o usok, sagot niya habang pinapaulit ang clip. Tignan natin yung isa pa, mungkahi ni Ella. Sa footage ni Sor Rosa, may bahagyang distorsyon sa simula ng kanyang salaysay. Para bang nag-shake ang imahe, hindi malakas, kundi sapat para mapansin ng mata. At sa bandang huli, muling may liwanag pero mas mahina. Isang pulso lang, tapos wala na. May problema ba sa lente? Tanong ni Luciana, bakas ang kaba sa tinig. Wala. Na-check ko na to kaninang umaga. Malinis ang lahat. Wala ring moisture, sagot ni Marco. Hindi na nila pinag-usapan pa. Tuloy lang sa sunod na interview, isang lalaki mula sa Brazil na nagsabing may boses siyang naririnig gabi-gabi mula nang bumisita sa gruta. Habang kinukunan ito, napansin ni Jules ang kakaibang behavior ng mic. Uy, teka, sabay baba niya ng boom mic. Parang may naririnig akong parang humuhuni. Humuhuni, ulit ni Marco. Parang hindi boses ng tao. Hindi rin hangin. Sobra lang. Teka, record natin to. Habang nagsasalita si Jules, muling lumitaw ang mabilis na ilaw sa gilid ng lente. Sa pagkakataong ito, mas mabilis, halos hindi na mahuli sa playback.
Ngunit nang pinaulit nila ang clip, nandoon nga, isang flash ng liwanag na tila may hugis. Isang anino na lumiwanag sa kanawala. Pagbalik nila sa bahay, agad nilang sinuri ang mga audio file. Sa isang raw recording, habang tahimik ang paligid, may lumitaw na kakaibang tunog, hindi feedback, hindi static. Isa itong mahinang tinig, halos isang awit. Para itong mahinang koro na binubulong mula sa malayo. "Luciana, pakinggan mo to," sabi ni Jules, tinanggal ang headset niya at iniabot ito. Pinakinggan niya. Una, wala. Hanggang sa AV. May bulong ni Luciana. "Narinig ko. Walang ibang tao sa paligid nung kinunan natin to, di ba?" Tanong ni Marco. "Wala. Kami lang. At hindi to galing sa mic. Malinis to." Nagtama ang mga tingin nila. Walang nagsalita. Tumayo si Luciana at lumabas ng bahay. Paglabas niya, malamig ang hangin. Tumayo siya sa harap ng maliit na rebulto ng Birheng Maria na nasa bakuran ng bahay na tinutuluyan nila. Tiningnan niya ito, tahimik. "Hindi ako naniniwala," bulong niya. "Pero bakit ganito?" Hindi niya namalayan ang pag-iyak niya. Hindi sigaw, hindi hikbi. Isa lang itong pagpatak ng luha na tila hindi niya kayang pigilan. Para bang unti-unting bumibitaw ang kontrol na pilit niyang hinahawakan mula pa nang mamatay ang ina niya. Pumasok si Ella sa bakuran, marahan ang lakad. "Narinig mo rin, no?" tanong niya. Tumango si Luciana. "Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. Baka hindi naman kailangang malaman lahat agad. Baka kailangan lang maramdaman. Ang problema, hindi ako sigurado kung gusto kong maramdaman ito." Tahimik si Ella. Tumabi lang sa kanya, walang sinabing kahit ano pa. Sa loob ng ilang minuto, sabay silang nakatayo roon, nakaharap sa rebulto, parehong hindi sigurado sa mga nararamdaman nila. Kinabukasan, balik sila sa trabaho. Ngunit si Luciana ay hindi na ganoon kapirmi sa kanyang mga tanong. Habang pinapanood ang mga footage, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Hindi niya na alam kung nasaan siya sa sariling proyekto. "Parang hindi na ikaw to, Lu," sabi ni Marco nang minsang makita niyang hindi na siya kumikibo sa edit monitor. "Hindi ko na rin alam kung sino yung ako," sagot niya. Habang inaayos ang sunod na araw ng schedule, napansin nila na ang mga ilaw sa kwarto ng editing bay ay kumikislap. Seryoso ang mukha ni Jules habang iniikot ang mga koneksyon. Walang sira. Walang dahilan. Pero nagdesisyon silang wag na lang palakihin ang issue. Magpatuloy. Nang gabing iyon, muling nakinig si Luciana sa audio file. Paulit-ulit. Hanggang sa tila mas luminaw ang tunog. Isa-isa. "Salve Regina," kasunod ang katahimikan. Nang ipinikit niya ang mga mata, nakita niya sa alaala ang kanyang ina, nakaluhod sa tabi ng kama noong bata pa siya, nagdarasal ng rosaryo. "Hindi mo kailangang maniwala para marinig," tila sabi ng alaala. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, natatakot siyang maniwala, dahil baka kung totoo ang lahat ng ito, masakit ang damdamin na iniwan niya ang paniniwala noon pa. Wala nang malinaw sa kanya. Hindi na niya alam kung ito pa ba ay dokumentaryo o isang paghahanap na hindi niya alam na matagal na palang sinimulan. Ang araw ay halos hindi sumikat. Makulimlim ang langit at ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Hindi pa man umaabot sa tanghali, tila ba gabi na sa dami ng ulap sa himpapawid. Tahimik si Luciana habang pinapanood ang mga crew na nag-aayos ng kagamitan. Ang bawat tunog ng zipper, lens click, at voice check ni Jules ay parang napakalayo sa kanya. Hindi siya makapag-focus. Mula nang marinig niya ang boses sa audio, may kung anong gumugulo sa isip niya, hindi lang dahil sa misteryo, kundi dahil sa isang matinding pakiramdam na may nawawala sa kanya. O baka may bumabalik. "Luciana," tawag ni Marco. "Start na tayo." Umiling siya. "Kayo na muna. Kailangan ko lang maglakad kahit sandali." Hindi na siya pinigilan ng grupo. Alam nilang may bumabagabag sa kanya, at sa totoo lang, pare-pareho silang may kanya-kanyang iniisip sa mga kaganapan. Lumakad siya ng mag-isa paakyat sa gilid ng burol, sa kabilang bahagi ng gruta kung saan madalang ang tao. Ang mga hakbang niya ay maingat, mabagal, tila ayaw lumikha ng kahit anong ingay. Sa pagitan ng mga puno, sa ilalim ng mga dahon na bahagyang gumagalaw sa hangin, may lumilitaw na tila musika sa katahimikan, hindi tunog, kundi presensya.
Pagdating niya sa isang lumang bangko na gawa sa bato, umupo siya, bumuntong hininga at ipinikit ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit ako narito, bulong niya sa sarili. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko o kung may hinahanap ba talaga ako. Hindi lahat ng mata ay nakikita ang dapat makita. Nagmulat siya ng mata, bigla at napalingon. Sa kabilang dulo ng bangko ay nakaupo ang isang babae. Payak ang suot nito, puting damit, mahabang manggas, at belo na kulay asul na lumalaglag hanggang balikat. Ang mukha nito ay kalmado, mapayapa, hindi kilala ngunit hindi rin dayuhan sa paningin. Pasensya na, hindi ko kayo nakita lumapit, sabi ni Luciana, bahagyang nahihiya. Wala kang dapat ipagpaumanhin, sagot ng babae. Minsan kasi, ang nakakakita ay yung hindi naghahanap. At ang naghahanap ay yung hindi pa handang tumingin. Napakunot ang noo ni Luciana. Ano nang ibig mong sabihin? Ang mga mata ng puso ay nakapikit kapag ang isip ang namumuno. Kaya't hindi mo maintindihan ang nangyayari, hindi dahil hindi totoo kundi dahil ayaw mong maniwala na totoo ito. Tahimik si Luciana. Gusto niyang sumagot, magtanong, tumanggi, pero wala siyang masabi. May tanong ako sa'yo, Luciana, patuloy ng babae. Kailan ka huling nagdasal, hindi dahil may kailangan ka, kundi dahil may nais kang pasalamatan? Sa tanong na yon, para bang isang lambat ng alaala ang biglang bumalot sa kanya. Naalala niya ang maliit na altar sa bahay nila noong bata pa siya. Ang ina niya, nakaluhod tuwing gabi, sinasama siya sa pagdarasal ng rosaryo. Naalala niya ang mga simpleng hiling, kaligtasan ng ama, paggaling ng kapitbahay, maayos na pasok sa paaralan. Wala pang tanong noon. Lahat ay tiwala. Lahat ay payak. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ina, para bang naisara ang pintuan sa pagitan niya at paniniwala. Ang sakit ay naging pader. At ang katahimikan ng Diyos ay naging dahilan para kalimutan niyang minsang naniwala rin siya. Hindi mo kailangang sagutin ako, wika ng babae, dahil ang sagot ay hindi para sa akin. Sa'yo yan. Sa loob mo. Tumayo ang babae, dahan-dahan. Ngunit tandaan mo ito, hindi lahat ng tanong ay kailangang masagot agad. Minsan, kailangang itahimik ang tanong para marinig ang sagot. Sandali, sambit ni Luciana. Sino ka ba talaga? Ngumiti lang ang babae at tumalikod. Bago ito tuluyang makalayo, lumingon ito at nagsabi, kapag handa ka nang makakita, hindi mo na kailangang maghanap. At sa isang iglap, nawala ito sa likod ng mga puno. Tumayo si Luciana at mabilis na sumunod, sinusundan ang direksyon kung saan ito dumaan. Ngunit pagdating niya roon, walang tao. Walang yapak. Walang anino. Tanging mga dahon lang ang gumagalaw sa ilalim ng hangin. Mabilis siyang bumalik sa grupo. Ella, tawag niya. May nakita ka bang babaeng may asul na belo dito? Payat, maputi, mga 30 o 40 siguro ang edad. Umiling si Ella, nagtataka. Wala. Kami lang ang tao rito sa buong gilid ng burol, kanina pa. Sigurado ka? Sigurado. Bakit? May nakausap ako. Sandali lang. Nandyan lang siya kanina, tumigil si Luciana. Napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Luciana, sabi ni Marco na lumapit mula sa likod, gusto mo bang umupo muna? Mukhang tensyonado ka. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita, sagot niya, halos pabulong. Anong ibig mong sabihin? May kakaiba sa kanya. Parang alam niya ang iniisip ko. Ang nararamdaman ko. Para bang matagal na niya akong kilala. Tahimik si Ella. Ngunit sa mga mata nito, may bahagyang takot o respeto. Na tila hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Baka isa siyang lokal na madre, tanong ni Jules habang sinusubukang gawing normal ang usapan. O baka hallucination lang, dala ng pagod? Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sinabi niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Luciana. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa kisam, pinipilit iwaksi ang mga iniisip. Ngunit paulit-ulit bumabalik ang boses ng babae. Hindi mo kailangang maghanap kapag handa ka nang makakita. Naalala niya ang araw ng libing ng ina niya. Isang paring matagal ng kaibigan ng pamilya ang nagsabi, huwag mong iwasan ang lungkot, Luciana. Sa lungkot madalas tumutubo ang pananampalataya. Noon, tawa lang ang isinagot niya. Ngayon, hindi na siya sigurado kung hindi siya naniniwala o kung natatakot lang siyang maniwala ulit. Kinabukasan, lumibot siya sa bayan, bitbit ang larawan ng babae, isang simpleng sketch na siya mismo ang gumuhit sa kwaderno.
"Excuse me, kilala niyo po ba siya?" tanong niya sa isang tindera ng kandila. Umiling ito. Pumunta siya sa simbahan, kinausap ang matandang madre roon. "Meron po bang madre dito na mahilig magsuot ng asul na belo?" "Wala kaming madre na ganun ang suot. At sa buong kongregasyon dito, ako na ang pinakamatanda. Kung may bisita, alam namin agad. Pero wala akong kilalang ganyan." Paulit-ulit siyang nagtatanong. Paulit-ulit din ang sagot, wala. Walang nakakita. Walang nakakakilala. Sa puntong iyon, naupo siya sa harap ng altar, mag-isa. Hindi siya nagdasal. Hindi rin siya humiling. Tumingin lang siya sa imahe ng mahal na ina at bumulong, "Kung totoo ka, kung totoong lahat ng ito, bakit ako? Bakit ngayon?" Wala siyang sagot. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang may lumalambot sa loob niya, isang bahagi ng pusong matagal niyang pinutol sa sarili. Hindi pa rin siya naniniwala sa milagro. Hindi pa rin siya kumbinsido. Ngunit may pintong bahagyang bumukas. At sa likod nito may liwanag. Ang hapon ay tahimik ngunit mabigat. Parang ang hangin mismo ay naghihintay ng kung anong hindi pa alam ng lahat. Ilang araw na silang naroon, at sa bawat araw ay tila lalong humihigpit ang tali ng di maipaliwanag na presensya sa paligid. "Gawin na natin ang final shot mamaya," sabi ni Marco habang pinupunasan ang lente ng kamera. Gabi na pero maganda ang ambience. Natural lighting lang mula sa mga kandila. Classic. Luciana, nakatayo sa gilid ng pathway patungo sa gruta, tahimik lang na tumango. Hindi na siya tulad ng mga unang araw, ngayon, hindi na malinaw kung anong klaseng dokumento ang binubuo nila. Hindi na lang ito simpleng kwento. Ito ay karanasan. Isa na ring pagbubunyag. "Okay, Ani Jules, bitbit ang boom mic at extra recorder. Set up tayo sa harap ng altar. Kuha tayo ng wide muna, tapos close up sa imahe ng mahal na ina. Last na to." Ang mga tao sa gruta ay nagkakandila, nagdarasal ng rosaryo, ang ilan ay tahimik na nakaupo. Walang ingay kundi mga bulong at pagpatak ng kandila sa marmol. Ramdam ang bigat ng paniniwala. Habang inaayos ni Marco ang framing ng shot, bigla siyang napamura. "Wait, teka. Ano na naman yan?" tanong ni Jules. "Yung lente gumagalaw." "Ha? Hindi ko ginagalaw, Jules. Look." Inilapit niya ang monitor kay Luciana. Nag-zoom siya. Mag-isa. Sa screen, unti-unting lumalapit ang imahe ng Birheng Maria. Parang may kamay na pumihit sa lens, pero walang gumagalaw. Lahat ng kontrol ay nasa manual. "Teka, tanggalin natin sa tripod," mungkahi ni Ella, halatang kinakabahan. "Baka faulty yung mount." Tinanggal ni Marco ang kamera, inalis sa tripod, hawak sa kamay. Pero habang iniikot niya ito, biglang namatay ang screen. "Off?" tanong ni Luciana. Hindi naka-on pa rin. Pero black screen. Walang nagsalita. Si Jules, na kanina'y palaging nagbibiro, ay nanahimik, hawak-hawak ang krus sa kanyang leg. Si Ella, nakapikit, waring nagdarasal. Maya-maya, isang matinding liwanag ang biglang lumitaw sa screen ng kamera, kahit patay ito. Isang silaw, hindi mula sa ilaw ng kandila, hindi rin mula sa anumang reflection. Tila galing sa loob ng mismong lente. Sa gitna ng liwanag ay isang hugis. Hindi malinaw. Isang silweta. Isang figura. "Diyos ko," bulong ni Ella. Ang hugis ay tila tao, balingkinitan, nakaangat ang mga braso, ang katawan ay parang nililikha mula sa mismong liwanag. Wala itong mukha. Wala itong detalye. Ngunit may nararamdaman ang bawat isa. Isang init na dumaan sa katawan. Isang bugso ng damdamin. Si Jules ay napaupo, hawak ang dibdib. Para akong hindi makagalaw. Si Marco ay hindi makaimik, hawak pa rin ang kamera, nanginginig. Si Ella ay lumuhod. At si Luciana ay nanatiling nakatayo. Nakatingin sa figura sa screen. Hindi na siya natatakot. Sa halip, parang may bumukas sa loob niya. Isang matagal nang nakakandadong alaala, isang pintong matagal nang isinara. Naalala niya ang kanyang ina. Ang pagtawa nito habang tinuturuan siyang magdasal ng Hail Mary sa edad na 6. Ang kamay nitong malamig ngunit laging maingat sa kanyang pisngi. Ang boses nito tuwing gabi, "Kapag hindi mo alam ang gagawin, magdasal ka lang. Kahit tahimik. Kahit bulong.
Naririnig yan. Hindi na niya napigilan ang luha. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa gulat. Kundi dahil sa pananabik. Sa matinding pagnanais na maramdaman muli ang kamay ng ina sa kanyang likod. Sa pagnanais na muling maniwala, hindi sa relihiyon, kundi sa koneksyon. Sa presensya. Sa liwanag sa gitna ng dilim. At doon, sa harap ng liwanag sa itim na screen, sa gitna ng gruta, habang libu-libong kandila ang kumikislap sa paligid, bumulong siya. Ama namin, sumasalangit ka ni. Hindi niya inisip ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi niya ginustong pakinggan. Pero ang bawat salita ay tila hinuhugot sa puso. Isang panalangin na hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagkaunawa. Ella ay napatingin sa kanya, bahagyang napangiti habang patuloy sa sariling panalangin. Ang liwanag sa screen ay unti-unting kumupas. Parang dahan-dahang isinara ang kurtina sa isang entablado. Hanggang sa muling bumalik ang itim. At nang muli itong bumukas, wala na. Balik normal ang lente. Ang kamera ay parang walang nangyari. May na-record ba yon? Tanong ni Marco, halos hindi makapagsalita. Wala, sagot ni Jules. Hindi tayo naka-record nung nangyari yon. Naka-standby lang. Tahimik. Walang sumagot. Wala ring nagtangkang buksan agad ang playback. Hindi rin importante. Nang lumabas sila ng gruta, tahimik pa rin. Hindi na sila nag-usap. Hindi na rin sila nagtanong kung totoo nga ba ang nakita nila. Hindi na kailangan. Dahil sa loob ng bawat isa, may nangyaring mas malalim, mas totoo pa sa anumang pwedeng i-record ng kamera. Pagbalik nila sa bahay, diretsong pumasok si Luciana sa kanyang kwarto. Hindi siya nagsindi ng ilaw. Umupo siya sa gilid ng kama, bitbit ang kwaderno niya. Binuksan ito sa pahinang blanko. At sa itaas ng pahina, sinulat niya. Ngayon lang ako muling naniwala. Hindi dahil pinilit ako, kundi dahil naramdaman ko. Maya-maya, dinampot niya ang rosaryong iniwan ng ina sa kanyang drawer noon pang una siyang umalis sa bahay nila. Hawak ito, ipinikit niya ang mga mata, at sa pagitan ng luha at ngiti, bumulong siyang muli, hindi bilang tagapag-ulat, kundi bilang anak. Panoorin niyo ito, mahinang sabi ni Marco, habang piniplay muli ang huling raw file sa laptop. Nakapalibot silang lahat sa maliit na lamesa sa sala ng bahay na tinutuluyan nila. Sa labas, umuulan ng bahagya, at ang tunog ng patak sa bubong ay tila sumusunod sa ritmo ng kabang namamayani sa loob. Sa screen, makikita ang gruta, ang altar, ang mga kandila. Ngunit ang kakaibang liwanag, ang figura, ang silweta, wala. Walang na-record. Wala talaga, sabi ni Jules, halatang hindi pa rin makapaniwala. Nag-flash lang sa screen, pero walang data. Parang pinakita lang sa atin, pero hindi pinahintulutang madala palabas. Kung ganon, bakit, tanong ni Ella, hawak-hawak pa rin ang rosaryo? Bakit ipapakita sa atin ang ganon, tapos hindi rin papayagan makapture? Maring para hindi gawing show, sagot ni Marco. Para hindi gawing viral content. Baka para sa atin lang talaga yon. Tahimik si Luciana. Sa buong araw, hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari. Hindi niya na rin binalikan ang footage. Hindi niya rin binuksan ang kamera. Sa halip, nakatitig lang siya sa notebook na kanina pa bukas sa kanyang kandungan, may ilang pahinang may sulat, may iba-iba kante. Ngunit sa isang pahina, malinaw na nakasulat ang mga salitang. Kapag totoo, hindi mo kailangang patunayan. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Jules. Ibig bang sabihin, wala tayong maipapakita? Yun ang highlight. Yun ang moment. Hindi, sagot ni Luciana sa wakas. Hindi yun ang highlight. Hindi yung liwanag. Hindi yung silweta. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay hindi ang nakita natin, kundi ang nangyari sa atin. Napatingin sa kanya si Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang dami nating nakuhang testimonya, patuloy niya. Mga kwento ng pagbabago, ng kapatawaran, ng paniniwala sa kabila ng sakit. Lahat yun totoo. Hindi dahil may flash ng liwanag. Hindi dahil may multo. Totoo dahil naramdaman natin at sila. Bawat isa. Gusto mong itapon yung kakaibang parte? Tanong ni Jules, halatang nag-aalangan. Yung mystical. Hindi itatapon. Pero hindi yun ang sentro, sagot ni Luciana. Ayokong gumawa ng video na parang clickbait para lang mapansin. Gusto kong ipakita ang lugar na ito sa mata ng mga taong nagbago.
Hindi sa lente ng takot o sensasyon. Tahimik si Ella. Pagkaraan ng ilang segundo, ngumiti siya. Alam mo, tama ka. Mas gusto kong ipakita kung paano nabago ang pananampalataya ng isang ina, isang anak, isang sugatan, kaysa magpanggap na may sagot tayo sa misteryo. Mas mahirap gawin yun, ani Marco. Walang fireworks. Pero mas totoo. Mas makatao, dagdag ni Luciana. At kung totoo nga ang lahat ng naranasan natin dito, hindi ba't dapat nating igalang yon sa paraang hindi naghahanap ng gulo, kundi ng pag-unawa? Isa-isang tumango ang lahat. Wala nang karagdagang argumento. Tila biglang gumaan ang paligid, isang tahimik na kasunduan ang nabuo. Nang gabing iyon, sinimulan nila ang pagbuo ng bagong outline para sa dokumentaryo. Hindi na ito tatawaging Milagro sa Gruta. Tatawagin nila itong Pagbalik, mga kwento ng pananampalataya. Ang mga segment ay ibabatay hindi sa chronology, kundi sa tema, paghahanap, pagsuko, pagpapatawad, pag-asa, pananalig. At sa gitna ng lahat ng ito, si Luciana. Ngunit hindi bilang tagapag-ulat. Magre-record ako ng voice-over, sabi niya kinaumagahan, habang sinisimulan nilang ayusin ang structure. Pwede naming isulat yung script mo, alok ni Jules. Hindi. Ako na mismo. Hindi ito kwento ng iba lang. Parte ako ng pagbabagong to, kailangan marinig nila kung paano rin ako nagtanong. At kung paano ako nakinig. Umupo siya sa harap ng mikropono. Huminga ng malalim. Tumingin sa monitor, ngunit hindi ito tinitigan, bagkus, ipinikit niya ang mga mata at nagsalita. Marami akong tanong. Mula pa noong bata ako. Hanggang sa tumanda, iniiwasan ko ang mga sagot. Inakala kong kapag pinutol mo ang tiwala, ligtas ka na sa pagkabigo. Pero hindi pala. Dahil sa pagtanggi, unti-unti ka ring nawawala. Bawat salita ay dumarating na parang dumadaloy mula sa isang lugar sa kanya na matagal nang sarado. Hindi siya umiyak, ngunit naramdaman ng lahat na ang boses niya ay hindi lang nagsasalita, nagkukumpisal. Akala ko, trabaho ko lang ang magkwento. Ngayon ko lang naintindihan, minsan, ang kwento mo ang kailangan mong sundan. Hindi para ipakita, kundi para matutong makinig. Pagkatapos ng recording, walang nagsalita. Si Marco, tahimik lang na nag-thumbs up. Si Jules, tila maluha. Si Ella, napangiti ng payapa. Pagdating ng hapon, binisita ni Luciana ang gruta. Mag-isa. Bitbit ang isang maliit na notebook, wala ng kamera, wala ng recorder. Umupo siya sa tabi ng altar, tiningnan ang estatwa ng mahal na ina, at muling bumulong. Hindi ko pa rin alam ang lahat. Pero salamat. Dahil ngayon hindi na ako takot sa hindi ko alam. At sa sandaling iyon, hindi siya reporter. Hindi siya tagapagsalita. Isa siyang tao. Isa lang. Nakaupo sa gitna ng katahimikan, may hawak na pag-asa, at may panibagong pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nang i-upload ang dokumentaryo sa internet, wala ni isa sa kanila ang nakahandang tumanggap ng dami ng reaksyong susunod. Sa unang 3 oras pa lamang, daan-daang komento na ang lumabas. Mga heart emoji, dasal, sigaw ng papuri. May mga umiiyak sa testimonya ng lalaking muling nakita ang anak, may mga nagsabing nahanap nila ang sarili sa kwento ng madreng gumaling sa karamdaman. Ang view count. Lumalagpas ng 1,000 kada minuto. Pagsapit ng hating gabi, trending na ito sa 3 bansa, Pilipinas, Brazil, at Poland. Wala pang 24 oras, bulalas ni Jules, habang nakatitig sa analytics dashboard, lagpas 1 milyon. Ngayon lang ako nakakita ng organic na ganito kabilis, dagdag ni Marco, pilit pinipigilan ang ngiti. Ngunit kasabay ng mga papuri, dumating din ang mga tanong, at ang mga duda. Scripted to, alam mo namang may ganyan na sa editing. Emotional manipulation. Gumagamit sila ng luha para i-bypass ang isip. Walang himala. May projector lang sila sa gruta. Pero ramdam mo eh. Kahit hindi mo makita, may tumatagos. Binasa ni Luciana ang bawat isa. Hindi para mabilang kung sino ang pabor o hindi, kundi para maramdaman ang epekto ng kanilang ginawa. At sa kabila ng ingay, isa ang malinaw, tumama sila sa gitna. Hindi para manalo. Hindi para makipagtalo. Tumama dahil nagsabi sila ng totoo sa damdamin, hindi sa argumento. May nagpadala ng package para sa iyo, ani Ella habang papasok sa silid. Walang pangalan. Walang return address.
Inabot niya ang maliit na kahon. Sa loob, isang sobre na may sulat kamay, kulay garing ang papel. Maingat niya itong binuksan. Luciana. Ang ilaw ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, sumisilip lang siya sa pagitan ng mga pagdududa. Nasa iyo na kung bubuksan mo ang bintana o kung isasara mo ito. Hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat, kailangan mo lang igalang kung saan ka dinala ng tanong. Bumalik ka sa katahimikan kapag kaya mo na. Hindi dahil may hinihintay sa iyo, kundi dahil ikaw mismo ang hinihintay. Isang mata na nakakakita. Napahawak si Luciana sa sulat. Alam niyang walang pirma. Walang pangalan. Pero alam din niyang may isang tao lamang na pwedeng nagsulat noon, ang babaeng may asul na belo. Bumalik sa alaala niya ang mga sinabi nito, kapag handa ka nang makakita, hindi mo na kailangang maghanap. Isinara niya ang sobre at maingat na ipinasok sa gitna ng notebook na dala niya sa buong biyahe. Para bang may selyo ng pangunawa ang isinara kasabay nito. At mula noon, nagsimula ang tahimik niyang paglalakbay. Hindi bilang bisita. Hindi bilang tagapag-ulat. Hindi rin bilang turista. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan siyang bumisita sa maliliit na simbahan. Mga kapilya sa probinsya. Mga monasteryo sa bundok. Mga pagdarasal ng komunidad sa tabi ng mga palaisdaan o sa ilalim ng punong kahoy. Hindi niya ito inidocument. Wala siyang dalang kamera. Wala siyang tanong. Umupo lang siya. Nakinig. Nakiiyak. Nakiawit. Tumahimik. Sa isang lugar sa Zambales, isang matandang pari ang lumapit sa kanya matapos ang misa. Hindi kita kilala, Hija, pero parang ang bigat na nawala sa'yo. Umiti siya, bahagyang tumango. Opo. Pero hindi pa buo. Hindi kailangang buo agad, sagot ng pari. Basta araw-araw, may piraso kang ibinabalik. Sa Cebu, nakipagkape siya sa isang madre na hindi marunong gumamit ng cellphone, ngunit kabisado ang lahat ng panalangin sa bibig. Kapag nawawala ka sa sarili mo, huwag kang maghanap ng liwanag, ani Sor Amalia. Magdasal ka na lang ng pasasalamat. Dahil kahit wala kang nahahanap, may araw pa ring sumisikat. Sa isang lumang chapel sa Bicol, dumalo siya sa prosesyon. Walang sinuman ang nakapansin na siya ay dating sikat na mamamahayag. Wala siyang presgi. Suot lang niya ay simpleng damit at tsinelas. Sa gitna ng liwanag ng kandila at tunog ng awit, naramdaman niyang buo na siya, hindi dahil may sagot, kundi dahil tinanggap niyang hindi lahat ay kailangang maunawaan. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng dagat, may text siyang natanggap mula kay Marco. May nag-invite. Gusto nilang i-feature yung docu sa Film Fest sa Roma. Muli, tumingin siya sa langit. Tahimik ang gabi. Malayo ang alon. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga bituin. Nag-reply siya, salamat. Pero hindi ko na kailangan sumama. Hayaan mong dalhin nito ang sarili niyang liwanag. Sa huling bahagi ng taon, muling binisita ni Luciana ang gruta. Walang crew. Walang script. Wala ring intensyon kundi ang maupo, sa parehong batong upuan kung saan una niyang nakausap ang babaeng may asul na belo. Wala na ang babae roon. Walang sinumang pamilyar na mukha. Ngunit sa hangin, sa dahon, sa mga aninong dumadaan, may presensya pa rin. Hindi kasing lakas ng unang beses. Mas banayad. Mas tahimik. At sa katahimikang iyon, tumingin siya sa langit at marahang pumikit. Hindi niya kailangang magsalita. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang nararamdaman. Sa wakas, wala nang tanong. Wala nang takot. Isa na lang panalangin, hindi para sa kasagutan, kundi para sa kakayahang tanggapin ang misteryo. Ang hangin sa Kras na Dolina ay hindi nagbago. Maaga pa lamang ay naroon na ang hamog, tahimik na bumabalot sa mga bubong, mga puno, at sa kalsadang tila hindi nakaranas ng pagmamadali kailanman. Muling dumaan si Luciana sa daang ilang taon na ang tanda, ngunit ngayon, ang bawat hakbang ay magaan, hindi dala ng paghahanap, kundi ng pasasalamat. Mahigit 3 taon na ang lumipas mula noong huli siyang narito. Wala na siyang dalang kamera. Wala siyang kasamang crew. Hindi rin siya tinanong kung bakit siya bumalik, dahil wala na siyang kailangang sagutin. Wala nang deadline, wala nang script. Ang pag-uwi ay hindi laging pagbalik sa pinanggalingan, minsan, ito'y paglapit sa kung saan dapat ka nang naroon mula sa simula. Nakatali sa kanyang pulso ang isang payak na rosaryo na gawa sa kahoy, hindi alahas, hindi pang display.
Isa lang itong paalala ng panahong unti-unting binuo niya ang sarili sa katahimikan. Habang inaakyat ang daan patungo sa gruta, dumaan siya sa parehong tindahan ng kandila na dati nilang nadaanan. Ang matandang nagtitinda ay naroon pa rin, nakaupo, ngumiti sa kanya, at tumango na para bang kilala siya. "Bumalik ka," sabi nito, walang tanong, walang panghuhusga. Tumango si Luciana. "Hindi ko alam kung para saan. Pero alam kong kailangan." Sa kanyang kaliwang kamay, may dala siyang maliit na palumpon ng puting bulaklak, hindi mamahalin, walang ribbon, ngunit pinili ng may malasakit. Ito ang regalo niya, hindi para sa isang santo, hindi para sa isang patay, kundi para sa isang alaala. Alaala ng pagbabago. Pagpasok sa gruta, wala siyang inaasahan. Wala siyang hinahanap. Umupo siya sa luma at malamig na batong upuan, kung saan minsan siyang nanahimik sa gitna ng kaguluhan ng damdamin. Sa unahan, naroon pa rin ang rebulto ng Birheng Maria, putit-asul, ang tingin ay palaging mapagmatsyag, palaging nakayuko sa panalangin ng mundo. Dahan-dahan, lumapit si Luciana, inilapag ang bulaklak sa paanan ng altar, at ipinikit ang mga mata. "Hindi ko pa rin alam ang lahat," bulong niya, "at baka hindi ko kailanman malaman. Pero salamat dahil pinayagan mo akong maramdaman." Tahimik ang paligid. Walang misa. Walang grupo ng peregrino. Tanging ang huni ng mga ibon sa labas at ang mumunting tunog ng hangin sa pagitan ng mga bato ang gumagalaw sa espasyo. Ngunit sa katahimikan na yon, naramdaman niyang may kasama siya. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok, malamig ngunit hindi malamig. Isa yung haplos. Isang pahiwatig. At kasabay nito, isang tunog. Hindi ito boses. Hindi rin ito awit. Isa lang itong sutsot, isang bulong, isang alon ng tunog na tila nanggagaling sa mismong puso ng bato. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. Ngayon, hindi niya na kailangang itanong kung totoo ito. Sa halip, umiti siya, matay nakapikit, puso'y tahimik, at binuksan ang kanyang lumang kwaderno. Ito ang notebook na dala niya mula noong una silang dumating. Maraming pahina na ang napuno ng mga kwento, luha, at panalangin. Ngunit may isang pahina pa siyang iniwang blanko. Kumuha siya ng ballpen, huminga ng malalim, at sa gitna ng huling pahina, isinulat niya. Ang pananampalataya ay hindi kailangang patunayan. Kailangan lang nitong bigyan ng puwang. Isinara niya ang kwaderno, itinabi ito sa kanyang bag, at muli siyang umupo sa batong upuan. Tumagal siya roon ng ilang minuto. O marahil ay oras. Hindi na niya binilang. At nang siya'y tumayo at lumakad palayo sa gruta, ang kanyang mga hakbang ay hindi natanong. Ito ay panalangin. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe sa channel para sa mga susunod na videos. Sa mga komento, isulat ang pangalan ng mga taong nais mong isama sa ating mga panalangin.